Yan, magandang araw po mali sa inyo mga ka-Rohouse. Okay. Today nga pala is April 4. Yan, April 4. Yan, good morning Master RJ. Good morning. Morning Ogie. Good morning. Ito na nga pala yung kwarto namin. Yan, nag-umpisa na po kami rito na magtanggal ng mga gamit. Bali yung mga sopa nga pala namin dito sa may sala. Ayan, nilabas muna namin. Pati yung kama, ayan, nasa labas. Mga drawer, mga sobrang gamit, ayan, nandito muna. Good morning, Aki. Good morning, Chanel. Good morning. Ibang aming mga gamit nandito. Ayan, napakahirap po talagang magpaayos ng bahay. Lalo na kapag flooring ang problema. Yung flooring yung problema kapag may mga gamit na. So ito po yung itsura ng aming tiles. Aming itsura ng aming tiles. Lahat. Tapos itong basag. Yun o, ditanggal na lang, diba? Napakadali tanggalin, di ba? Pangsky. Ayan, shoutout kay Pangsky. Napakadaming tiles dito. Buo. Oo. Diba? Abang ginagawa nga pala namin yung flooring dito, para na rin tayo nag-house tour, di ba? Yung mga tiles. Ayun, no? Halos inaangat na lang nila Master RJ tsaka nila Ogie. Tapos ang ginawa namin, tinanggal na muna namin yung dalawang pinto rito para madali ho kaming madali po kaming makalabas-pasok. Kung matatanong nyo nga pala mga ka-Rohouse, bakit dalawa pinto yan? Dati po kasi ang division nito, dati po kasi may division yan. Yan, since nasisikipan kami, ayan, meron po kami mga previous na video niyan. Since nasisikipan po kami, pinatanggal ko kay Master RJ. Bali nung time na yon, panahon din po ng lockdown na nakaraang taon. Yan. Mamaya, sasabihin ko yung storya kung bakit nagkaganito to, itong mga tiles na to. Bali halos nalabas na po namin yung mga gamit sa kwarto. Binabalik na po namin yung pinto. Yan, inopen na namin yung bintana. Tapos kinubera na po namin yung mga nasa taas. Kasi hindi na namin pinull out. Cover na lang. Bali dito naman sa part na to, mag-aalikabok na po kami. Yan, tatabasin na po yan yung mga tiles na nasa gilid. Tsaka rito sa gilid. Actually mga ka-Rohouse, matagal na namin tinitiis tong mga tiles dito. Pero ngayon lang din po namin nabigyan ng oras. Siyempre, lockdown. Lockdown na naman. Ayan. Yan, tatabasin na po ito. Gagrinderin na. Bali ang gagawin namin, para hindi masyadong mag-alikabok, ayan, binalik namin yung dalawang pinto. Okay, mag-uumpisa na po sila rito. Bali, time check, 9:58. Yan, 9:58 na po ng umaga. Yan, halos lahat ng ibang gamit namin nandito sa labas.
Mga ka-row house, ito nga pala yung mga pinagbaklasan na tiles. Oh. Matutuwa na naman si Pangskin ito. Tapos mga ka-row house, may papakita ako sa inyo. Ayan oh. Yan, pagka pinaglapat natin yung magkabilang makinis na part ng tiles. Ayan. Ayan na siya. Dito halos pantay, pero sa gitna kita nyo bumengkong na. Sa mga hindi nakakaalam ng about sa tiles, yan, kadalasan yan ang sakit, lalo na kapag malaki, kapag 60 by 60. Yan ang tendency nangyayari bandang huli. Pumilipit na. Kanina nga pala, nag-alikabok dito. So ang ginawa namin, yung exhaust fan nilagay namin dito. Yan o. Ayan ang lakas o, diba? Lakas. Para sakali lahat po ng alikabok na nanggaling po dun sa loob, may labas po rito. Ito ibang gamit namin. So kung mapapansin nyo, ito pa lang yung mga nagagawa namin. Pero mag-aalas 10 na. Yan talaga kapag may gamit na. Kaya lagi namin pinapaliwanag sa inyo, pag may gamit at may nakatira na, medyo mahirap talaga gumawa. Bali hindi na nga namin nailabas yung mga nandyan, ginawa namin, kinubera na lang namin. Nag-alikabok dito kanina kasi yung part dito, yan, reminder po yan ni Ogie. Ang unang ginawa nga pala namin dito, nung nabaklas na po namin lahat ng tiles, wala na po kaming ibang ginawa kundi nag-flooring na lang kami. Ang ginamit nga po pala namin dyan purong simento. Yan. Siyempre, sa unang hagod, ginamitan natin ng paleta. Yan, paleta po yung ginamit natin. Yan, tubig niyan kayo. So, bali papatuyuin lang namin to. After nito, after matuyo, titingnan, ay inspeksyonin kung meron pa dapat tapalan ng simento. Actually, levelado naman na yan. Wala na po tayong dapat pang, hindi na po natin yung kailangan tansian kasi yung mga adhesive na compact nyan, existing nandyan pa rin. Hindi na po yan tinanggal. Yan lang po yung kagandahan dyan kapag gusto mong vinyl lang. Pero kung itatiles natin to, medyo matrabaho. Magsisinsil talaga tayo. Sisinsilin talaga natin lahat. Lahat po ng compact ng ating adhesive cement na naiwan dyan. Siyempre mga ka-row house, meron din akong tinuro rito kahapon sa video natin. Bali ito, papalitan natin ng tiles. Bali pipilian na lang natin ng tiles yung mga nabaklas natin. So kung ano yung pinaka the best tsaka maganda, yan ang install natin dito. Ito yung pinapaliwanag namin sa inyo, yung kinompact dito na dry pack, ito na po yun. So ito yung tinitik-tik nila ngayon. Yan o. So kailangan nilang tik-tikin yan para ma-achieve pa rin nila yung levelation nito, yung mga kadikit niya na tiles na naka-install. Ayaw daw nila gumamit ng jackhammer, sinsil-sinsil na lang daw muna habang pinapatuyo daw to. Yan lang po yung mahirap dyan. Imagine niyo kung lahat yan sisinsilin namin, mahaba po ito. Diba? Kaya nag-design na lang din talaga ako na vinyl na lang yan, vinyl tiles na lang. Sinsil-sinsil muna. Yan, habang nagtatrabaho po si Master RJ dyan, saka si Ogie, luto po tayo ng adobong manok. Yan o. Pinahiwa ko lang po muna kay Mrs. yung mga pang-ricado, tapos lulutuin po natin yun. Bago nga pala kami lumipat dito sa unit na to, napagawa na to ni Mrs. Bali, shoutout nga pala kay Sir Elmer Solano. Ayan, shoutout sa inyo, sir. Shoutout na rin po kay Ma'am Jonah Bagasbas. Ayan po, shoutout po sa inyo. Yun nga lang yung tauhan ni Sir Elmer na nag-install ng mga tiles dito. Medyo hindi yata nagustuhan ni Mrs. Kaya ang ginawa ni Mrs. pinare-install niya. So kumuha uli si Sir Elmer ng tauhan. Bali ang nangyari, yung mga tiles pa rin na binaklas, yung pa rin po yung ginamit nila. Ang tendency pala nun mga ka-row house, nung pagbaklas pa lang pala, umadjust na po yung mga tiles, lalo na kapag 60 by 60 po yung ginamit. So umadjust na siya, nagkaroon na po siya ng mga bengkong, sa Tagalog po yan, yan po yung terminologies na ginagamit po ng mga tile setter.
nagkaroon na po siya ng bengkong. Kaya po nung muli po uli na in-install, nagkaroon na po ng diferensya. Siguro po mga after 1 year, doon na po namin napansin na yung mga tiles nag-aangatan na, lalo na nung mga pinatungan na po namin ng mga mabibigat na gamit. Gaya ng drawer, kagaya po ng kama, yun, gumagalaw na pala siya, nag-a-adjust na siya. Siguro nung in-install to, hindi masyadong kumapit po yung tiles doon po sa ating adhesive. Medyo gumapak siya. Kaya lahat po yan ay nag-apaka na. Yan po. Yun o, sinsel pa rin sila ng sinsel. So bigyan ko kayo ng mga idea according to sa mga experience ng mga tile setter. Minsan kasi meron silang tinatawag na site visit. So chine-check nila yung mga flooring, kung okay, kung maayos, kung matigas, kung maganda yung compact, bago po sila mag-tiles. May tatlong bagay kung bakit po nagkakaroon ng gapak yung tiles. Number 1 is yung compact ng flooring. Kung meron po bang gapak or kung wala. Minsan kasi kapag ka-install mo dun yung tiles mismo dun sa flooring na medyo gumagapak na pala, magkakaroon po ng diferensya yun balang araw. Tapos pangalawa po is yung method, pamamaraan ng pag-install ng tiles. So pinapakita namin lagi sa video mga ka-row house, kapag kayong tiles pag-install tayo, meron po dalawang klase yan. Meron tayong yung iba binababad, yung iba hindi. Kapag porcelain yung tiles, kahit hindi mo na siya ibabad. Kapag yung ceramic, yan kailangan mo siyang ibabad sa tubig. Yan po yung mga mahiwagang tiktik ng mga tile setter. Kapag babad na sa tubig yon, hindi na adjust yon. Yung ating pong pang-adhesive kasi dito, may water content kasi yan. Absorb pa rin kasi ng tubig yung tiles, kaya nangyayari, uma-adjust siya. So yun po yung mga kahinaan ng tiles. Doon sa installation din, ang ginagawa rin namin, una, yung flooring kapag okay na, adhesive, purong adhesive. Tapos doon namin isi-set yung compact namin na dry pack method. After nun, yung tiles, papahiram po namin ng purong adhesive pa rin, saka po namin i-install. Yan yung isang common way na ginagamit po ng mga tile setters sa pag-install ng tiles. Bali yung pangatlo, halimbawa medyo manipis po yung inyong palaman, yan, maaari po rin yung gumapak. Tapos syempre dun sa pagta-tile grouting, hindi po masyadong na-tile grout. Tapos pag napasukan ng moisture, yan, maaari po siyang gumapak. Syempre, ang pangatlong bagay na din, kapag po yung mga tiles na binili, yan, medyo mumurahin, tapos yun nga, hindi siya flatten, yung pinakita ko sa inyo. Meron kasing mga stock sa tile center na talaga may diferensya na. Kaya yung iba pong tile setter, nire-request po nila sa mga may-ari ng bahay, minsan nagpapasobra ng 10 pirasong tiles. Kung hindi nga, minsan 15 or 20. Para pag yung isang tiles na may diferensya, pipili po sila dun sa mga sobra na maayos-ayos. So dito, sa kaso siguro nito, si Mrs., nung binili niya po itong mga tiles na to, masakto lang. Ano, ibang klase ka magtipid, no? Yan talaga, budget meal lang. Yan, budget meal. Kaya naging budget meal yung ano natin. Yan. So, ganyan po kahirap yung. Imagine, no? 30 minutes na sila nagsisinsil dyan. Dalawa lang yung sinisinsil nila, di ba? Ayun na gumamit ni Master RJ na shaping gun. Kasi pag ginamit daw yun, magtatalsikan po rito yung sa bahay. So, yun nga ang disadvantage nito. Kaya mga ka-row house, kung makikita nyo yung title ng content natin, kung paano ba talaga magpagawa habang nakatira at may gamit na. Yan, ganyan po. Nararanasan namin yan ngayon. Siyempre, mabilis kami rito mga ka-row house kasi tinutulungan ko sila rito. Yan, importante yan para makagalaw din po sila ng maayos. So paano? Luto na tayo. Pananghalian. Luto. So, adobong manok tayo ngayon. Bawang, sibuyas, saka manok syempre. Mantika. Laurel. Laurel. May laurel ba tayo dyan? Yeah. Yun, no? Daon ng laurel. Patis. McCormick. Ayan. Baka naman. McCormick. Baka naman daw. Yan po yung ating dahon ng laurel. Kasya na. Yan, toyo, saka ano pa? Parang panili. Yan, toyo,
So, mga pang-commercial yan pinapakita natin ha. Baka naman, mga ka-Rojas. Mga ka-Rojas. Baka naman, di ba? Yan oh. Suka, toyo. Nor. Yun, Nor seasoning. Nor cubes pala, Nor cubes. Luto na rin po yung ating kanin. Oh, sige. Shoutout nga pala sa mga kasama namin, kay Master Jojo, kay Superstar JR, tsaka kay Pangski. Kahapon nga pala, maalala nyo, nasabi ko, dapat may pasok kaming lahat. Kaso nga lang, kagabi ho kasi nag-anunsyo po yung gwardiya rito, nakiusap, na hanggat maaari, i-minimize po daw muna namin yung tao kasi daw sila po daw yung mapapagalitan sa opisina. Bali, linggo naman po ngayon mga ka-Rojas, kaya dito na ho kami gumawa sa bahay. So bukas, lahat po sila papapasukin ko, lahat. So yun dito, yung pinapangarap ko na ma-renovate to. So medyo inantala ako na muna gawa yung mga materialis kasi nagagamitin dito mga ka-Rojas. Yun po yung mga stock namin sa mga naiwan naming project. Bali, ang mali ko lang din po kasi niya kung gagamitin ko po yun dito sa bahay, paano na po yung mga materialis para dun? 'Di ba? So wala na kaming gagamitin doon. So mga bakal lang naman to, konting semento, adhesive, tsaka hollow blocks. Yan lang po yung gagamitin dito, pero kailangan pa rin sa mga project namin. Since walang opisina, walang bibigay ng gate pass, so matitenga rin kami ron kapag ginamit namin dito sa bahay. So abangan na lang po natin mga ka-Rojas kapag ito na-renovate namin. Isasama po namin sa video. Luto muna tayo. Yun o, 10:57 na o. Ayan na po yung nagawa nila rito. Ayan. So kailangan po nilang tiktikin talaga yung halos pinaka-flooring na. Ayan, para po kapag kinompak po natin yung ating tiles na 60x60, hindi na po siya aangat. Para malagyan pa po ng halo. Abay, ito na. Ayan. Yan o. Halos malinis na po lahat, pati yung kanyang dulo. Mga kanto niya. Tapos nakapamili na nga rin pala si Master RJ ng tiles dito. Yung parang pinili niya na lang yung pinaka hindi pilipit. Isang ginawa niya rito, yung dulo nilinis niya ng paleta. Yan o. Yung ginawa nga pala rito ng tiles installer, 0-0. Wala po siyang gap. Ayan o, papansin niyo. 0-0 siya. Isa to sa idea na napakahirap po mag-install uli ng tiles. Siyempre pag binaklas mo yan, tapos iba po yung tiles na ginamit pa ni Master RJ, hindi na po yung dating pinagbaklasan. Ang tendency po niyan, medyo mahirap po yan i-install. Susubukan namin kung magkakaroon po ng problema. Maganda pa rin kasi talaga mga ka-Rojas yung make up para kapag in-install natin, at least may allowance. Hindi kagaya nito, wala na po siyang allowance. Masikip po siya i-install. So titingnan natin mamaya. Yan o. Luto na yung ating adobo. May kanin na. Maya kakain na tayo. Ano? Killer adobo. Killer adobo to. Maya kakain na tayo. Yan lang yung pinagawa natin, pero hassle na hassle tayo rito. Yan, buti na lang medyo organized yung tropa kahit pa paano. Purong adhesive nga pala yung pang-install namin sa tiles using ABC cement. So pina-flatten lang ni Master RJ yung adhesive cement. Tapos maya pwede na namin na-install yung unang tiles na 60x60. Ang purpose nito mga ka-Rojas, kasi baka madisgrasya si Chanel tsaka si Aki habang naglalaro kasi nakaangat na rin po yan dito. Para kahit pa paano po maremedyohan lang natin. Yan. Tara, kain na tayo. Let's eat. Yan.
That's it. Ito na nga pala yung dalawang tiles na naka-install. Ayan o. So pinilian na po namin yung mga tiles. Ganun talaga. Kita nyo medyo nakaangat dito. Pero kung papansin nyo rito, yan pantay sila. Tapos dito rin. Yan pantay sila. Pero pagdating dito medyo angat. So okay naman na sa amin yun kasi lagi kami naglalagay ng upuan dyan. Ang importante ito lang. Para pagka dinaanan po ng mga bata, hindi po sila matisod. Kain muna tayo mga karohas. Yan, ulam natin, adobo na may siling green. Kuya Ogie, doon ka tingin. Para hindi ko natakot, Kuya Ogie. Tara, let's eat. Yan, after break time nga pala, naka-install na po itong tiles dito. Tapos kanina rin pala, tuyo na yung ating flooring. Yan o. Yan na agad yung kanilang nai-install. So dire-diretso lang po yung pag-install nito hanggang po dun sa dulo. Bali ito nga palang vinyl na rubber type. Simple lang to kung paano ini-install. Kaya ginagamitan din namin ng rubber mallet. Pero yung flooring lang yung nilalagyan namin ng adhesive. Ayan, flooring lang. Saka po namin na i-compact na yan ng ganyan. Ayan na po yung itsura. Mas madali po siyang ma-install. Yun nga lang, kailangan natin tong alagaan ng gusto. Yan, update po tayo dito. Yan na po yung mga na-install nila. Yan, napakadali lang talagang i-install mga karox kasi vinyl lang. Tapos naglalagay na po sila ng siroho dito. Yan, bali hapon na. You know, tapos na po yung ating vinyl. Yan, kahit pa paano, okay na. Hindi na po siyang, hindi na siya parang piano. So magandang pwede pang gawin dito mga ka-row house. Lagyan sana ng kahit baseboard lining na pintura. Kaso nga lang, may amoy yun. Total naman makukubera na to ng mga gamit namin kaya hindi na kailangan. Yan, kahit pa paano nakatulong na yung ating flooring. Hindi na po siya parang domino. Hindi na siya parang piano pala. Yan, parang hindi na siya piano. So ayan, mabilisan lang yan. Okay. Balik na natin yung mga gamit. Paano Jade? Salamat Gi. Thank you. Ingat, ingat. Bukas na lang. Gi. Yan, medyo gabi na po. Maraming salamat nga pala kay Master RJ tsaka kay Ogie. So ramdam na ramdam nila yung hirap dito nung gumawa sila kasi pati po dun sa pag-aayos at tsaka paglalabas po ng mga gamit, pinaservisyo ko na sa kanilang dalawa. Sana meron po ako nabigay na idea sa inyo kasi kapag nagpagawa ho talaga kayo ng bahay na nakatira na kayo, napakahirap. Lalo na po sa ganito kasikip na Irene Row House po. Yan. Pati po to, tinanggal po namin yan. Nilabas po namin. Yan Chanel, hindi ka na madadapa dyan. Hindi ka, pag nag-jump ka dyan, di ba? Hindi na matunog Chanel, di ba? Ito nga pala, yung ginamit namin dito, vinyl. Yan, mga vinyl lang po yan. Yan, maraming salamat din po kay Master RJ uli, saka kay Ogie. Ayan na, ayos na. Bali, ito nga palang kisame, nakikita nyo to, edging po yan. Bali, 1/2 po to, itong wood edging na nakalagay dito.
Yan, liston po yan. Yan yung liston. Yan, ito po yung kwarto. So bali hindi na po matunog. So makakapag-edit na ako ng maayos dito. Makakapagwalis na kami ng maayos dito. Kasi hindi na po susuksok yung mga dumi sa tiles kasi puro nakaangat na po. Bali hindi na rin ho ako mahihirapan mag-edit dito. Kadalasan dito kasi ako nag-i-edit. Ito nga pala, itong kisame, bala ko po sanang palagyan to ng mga ilaw pa, karagdagang ilaw kasi medyo madilim. Yan, medyo madilim po kasi. Ay, salamat dahil sa loob ng isang araw, yan, tapos namin to, itong part na to. Maraming salamat po muli mga karohaw sa pagsama po sa amin ngayong araw na to. Bali na-miss ko nga lang pala yung iba sa mga kasama namin pero ganun talaga. Simula po bukas, April 5, magsasama-sama na po kami. Gagawin ko po ng paraan para po sabay-sabay na po kaming makapagtrabaho. Bali bago po tayo uminom ng pamparelax, ayan. Shoutout nga po pala dun sa nagko-comment na palagi po nag-aalala sa amin sa tuwing nagiinom kami. Shoutout po sa inyo. Bali itong pag-inom naman namin, lalo na ako, regarding lang to sa pamparelax lang. So hindi naman po talaga pang lasingan talaga. So bago ko po tapusin itong video na to, shoutout muna kay Ma'am Ann Anayag. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation, Ma'am Anayag. Shoutout po Ma'am Anayag. Shoutout po sa daddy ni Sir Tyron Joshua Bililla na si Sir Romel Bililla from La Trinidad, Benguet. Sir, shoutout po sa inyo. Ayan. Shoutout na rin po kay Ma'am Jennifer Ceremonia. Pero ang pinapa-shoutout niya po ay si Ogie. Nakalimutan ko lang po ma'am, kaya isa-shoutout na po kita. So, shoutout na rin po kay Sir Aidan A. Vlog from Doha, Qatar. Shoutout po kay Sir Matthew TV at pinapa-shoutout niya po yung mama niya na si Ma'am Portia Villasencio. Yan, Ma'am Portia Villasencio. Shoutout po sa inyo dyan. And shoutout na rin po sa channel ni Sir Lino Hirata. Yan, shoutout po sa inyo. Mga karohaws, maraming salamat po uli sa pagsama nyo sa amin ngayong araw na to. Nagpapasalamat din po pala ako kay Master RJ at Ogie at sa buo ng Tropang Wasala. Bali, ayan po, ayos na po yung aming flooring dito sa may loob ng kwarto. Sakali makaluwag-luwag pa, marami rin pa naman kaming pwedeng ipagawa po rito sa bahay namin. So, sana mabigyan ko po kayo ng konting share and knowledge. Maraming salamat po uli sa pagbisita mga karohaws. Kita-kita po tayo sa susunod na video and God bless po sa inyo.